Hi guys, welcome back to my channel. Today's video mga boss, ako'y magbabahagi na naman ng dagdag kaalaman tungkol sa paggamit ng acetylene oxygen gas cutting. Alam kong karamihan pa sa atin, kagaya ko ng trabaho ko ay isang fabricator, ang hindi pa alam kung paano ito gagamitin. So kung interesado ka pong malaman, tapusin nyo lang ang video na ito hanggang dulo para makuha nyo kung paano ito gagamitin. Sigurado akong pag matapos nyo ang video na ito ay mayroon kayong makukuhang kaalaman patungkol sa paggamit nito. So huwag po kayong mag-alala mga boss. Sa video na ito ituturo ko po sa inyo step by step kung paano ito gagamitin. So, kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe, Bamski Vlog. I-click nyo lang dyan sa baba at i-click nyo na rin yung bell button para updated kayo lagi sa aking mga videos na i-upload. So tara mga boss, umpisahan na natin. Bago po tayo magsimula, ituturo ko po muna sa inyo kung ano ang tawag sa mga parts na ito, para alam nyo kung paano ito at ano ang mga function ng mga parts na ito. So ito ang tinatawag na flashback arrestor. Dito po ikakabit yung hose na dalawa. Ang kulay po ng hose na ating matatandaan ay kulay pula at saka yung kulay green. Mga boss, yung kulay green ay sa hangin po yan. At yung kulay pula ayun, ang dadaan doon ay yung acetylene. Hindi naman po kayo malilito kasi merong mga marka dito. Mayroong marka dyan, oxy at saka AC. So ibig sabihin, kung oxygen yung nakamarka, doon nyo imamarka yung green na hose. At kung acetylene naman yung nakamarka, doon nyo ikakabit yung pula na hose. At dito na, ito namang mga adjustment na ito mga boss. Dito natin i-adjust yung hangin at saka yung acetylene para maganda yung pagkatimpla niya, para makating po natin yung bakal na ating kakatingin. So dito naman itong function na ito, adjustment din ito ng ating pagtitimpla ng ating apoy dito. Adjustment. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano. Tuturo ko muna kung ano ang mga function nito. So ito naman mga boss, itong lever na ito, kung pipisilin mo po ng ganyan, ay bubuga po dito yung hangin. So ito namang nozzle na ito po yung nozzle tip niya na gagamitin natin. Maraming mga klaseng nozzle din ng pwedeng magamit kasi by number po yan. So ito, number 2 po itong ginagamit natin ngayon. So ituturo ko naman po sa inyo yung mga gauge nya. Kung anong kapal yung kakatingin nyo, ganun din ang adjustment ng gauge nya. So ituturo ko din po sa inyo yan. Ito po yung gauge ng oxygen mga boss. Dito sa banda na ito po yung kakabit natin sa tangke ng oxygen. At ito naman yung dito natin babasahin yung kung ano yung mga adjustment natin, mga PSI. At ito naman yung flashback arrestor. Meron ding flashback arrestor dito sa gauge para safety. Meron din dito doon sa cutting torques nya at meron din dito. Kasi ang purpose ng flashback arrestor mga boss, para kung sakali mang magkasunog o kaya ay mayroong magkalik, ay hindi agad-agad pumunta doon sa tangke para mag-cause ng sabog. Kaya for safety itong flashback arrestor. At ito naman mga boss, ang para sa acetylene gas, kulay pula naman siya. Katulad ng hose, pula din ang kulay, para hindi po malito yung mga tao, lalo na sa mga baguhan. Kaya may color coding po siya mga boss. Meron din siyang flashback arrestor at ganun din, meron din siyang mga gauge kung ilang PSI yung gusto nyong i-timpla sa pagkakating. At dito din po, itong nozzle na ito ay
dito natin ikakabit yung sa tangke. At sa pag-a-adjust naman mga boss, kung mag-a-adjust tayo ng hangin o tsaka sa gas, ito po yung a-adjustan natin. Kung ilang PSI po yung gagamitin natin, depende sa kapal ng bakal natin kakatingin. Dito po tayo mag-a-adjust sa parting ito. So mga boss, ikakabit na natin dito sa tangke. Ready natin lahat, pati yung hose nya, para magsimula na tayong mag-cutting. A few moments later. Nakakabit na po yung mga gauge sa tangke. Yan po yung tangke nya. Hindi po kayo malilito mga boss, kasi may kulay din yung tangke at saka yung kulay ng gauge. Kung kulay green po yung tangke, kulay green din po yung gauge. At saka lagi niyong tandaan, ang green ay sa hangin po yan. Itong pula naman ay sa acetylene. So mga boss, dito naman sa pag-adjust ng hangin, dito sa dalawang gauge na ito, dito sa taas, dito natin makikita yung itong tangke na ito ay ubos na, kung may laman pa. Dito naman sa baba, ito yung adjustment ng timpla natin doon sa cutting torques natin. Dito tayo mag-a-adjust ng hangin. At ganito din naman sa acetylene. Parehas lang po yan. Yan, lahat ng mga gauge na ganito, ano yan, may dalawang gauge na babasahin. Mayroong sa tangke at mayroon din doon sa kanyang cutting torques. At ito namang dito sa cutting torques, yan, nakabit ko na yung sa green na hose at saka yung sa acetylene. So yan, ready na yan for cutting. So mga boss, bago po tayo magsimulang mag-cutting, siguraduhin po natin mayroon tayong safety gear, face shield at helmet para protektahan ng ating mukha sa apoy, at saka ang gloves. Importante po ito mga boss, kasi iwas tayo sa aksidente. So simula na tayong mag-cutting mga boss. So ito po yung una nating katingin mga boss. Itong bakal na ito, mayroong nakamarking dyan. Kakatingin ko yan at ipapakita ko sa inyo kung paano ang proseso ng pagkating. Ang kapal nito mga boss, mga 5/8 inch. Sa mm naman ay mga around 16-17 mm. So papakita ko sa inyo ang pag-adjust ng hangin at saka sa gas. So mga boss, papakita ko po sa inyo kung paano i-adjust tong ating gauge sa hangin. Yung nasabi ko kanina, itong nasa taas, ito yung gauge ng tangke. Kung dito natin malalaman kung may laman pa itong tangke, wala na. So dito sa gauge na ito, kakaunti na lang ang laman ito, pero pwede pa ito makakating. Dito naman sa baba, ito yung doon sa may cutting torques na yon. Dito sa baba, dito tayo mag-adjust. Dito ko yun in-adjust mga boss, dito. Kung pipihitin mo ng ganyan, pa-clockwise, itong gauge na ito ay tataas. At kung luluwagan mo naman siya, pa-counterclockwise, bababa naman yung pressure niya. So, nilagay ko siya sa pressure na around 50 to 60. Nasa kulang-kulang 60 na siya mga boss. Para doon sa kakatingin natin na bakal, ang kapal ay 5/8, around 16 to 17 mm. So dito naman sa acetylene mga boss, pasensya na po kayo kasi hindi ko po na-adjust ito dahil sira na po itong adjustan ng torques natin. So dito na lang ang gumagana sa taas. So pwede pa rin yan, ginagamit pa rin namin ito. Ito lang naman nasira. So dito ko siya nilalagay kadalasan pag mag-cutting ako ng ganyan kakapal na plate. Dito sa 10 lang siya mga boss. Depende kasi sa kapal ng bakal na yung kakatingin. So dito rin tayo mag-a-adjust. Ganun din ang pag-a-adjust ng pihit, luwagan, pihit, luwag. Ganun lang. So yan, naka-sit up na yan. So doon na tayo sa pagka-cutting.
So mga boss, huwag po natin kalimutan bago tayo magsimula mag-cutting. Kailangan talaga importante mga boss na mayroon tayong mga PPEs, mga safety gear natin boss. Importante talaga ito para for safety na din sa atin. Buksan na natin itong tangke. Yan. Buksan na natin yan. Pati itong acetylene. So pagkabukas niyan, ibig sabihin pwede na po tayo mag-cutting doon. Yan. Maririnig nyo, may nakabuga na siyang hangin. Yan, pisilin mo lang yan siya ganyan. Yan. So sisindihan natin siya ngayon. So, sisindihan natin siya mga boss. Ito yung pangsindi niya, igniter niya. So una-una yung gawin mga boss, close nyo muna yan, close nyo na ganyan. I-open nyo itong hangin. Itong hangin na ito, itong green, i-open nyo lang, wala nang problema itong open na ito. Ito naman dito sa pula at saka ito yung dalawang i-adjust natin lang. Ito naka-standby na itong sa hangin, standby lang yan. Itong dalawa lang ang i-adjust natin. So sindihan natin. Ito lang yung una kong binuksan mga boss, ito lang yung una kong binuksan. Kunti lang, huwag nyo lang i-full, kahit kunti lang muna para lang siya masindi doon. Tapos sindihan nyo. Umapoy na siya mga boss. Tapos pagka ganyan na, mag-adjust na po kayo, dito na kayo mag-adjust. Yan. Yan. Ganyan yung pag-adjust niyan. Ito lang dalawa na ito. Yan. Pag nakita nyo yung ganyan, pipilin nyo ito. Pag nakita nyo yung ganyan, ipihit nyo lang ganyan hanggang sa yan, tumanta yung apoy niya. Yan. Yan, pwede na yan. So, ulitin ko ha. Ito lang yung unang buksan mo. Ito lang. Ito nakatambay na ito. Ito naka-close muna. Ito nakabukas na. So kung magsindi tayo, itong acetylene buksan natin ng konti. Ito wag muna. Adjust mo dyan. Tapos dito adjust ka na rin yan. 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 Hanggang sa lumiit yung kulay blue na yan na maliit. Tapos isin yung ganyan. Yan, okay na yan, pwede na yung i-cutting. Ano mga boss? Cut. Okay. Ano na mga boss? Ano na lang? Pagkisilan mo lang yan, tapos ganyan na lang. Yan. So, okay na. Start mo cutting ganyan. Babagahin na muna ito yung bakal para matunay siya. Sa kanya, sisiyon ganyan. Yan. जी नमस्ते मालिक, नहीं समाचार hindi siya puputok. आजकल 60 रुपया फोन नहीं करो क्या बात बा Ang banda. रहुए Yung travel mo mga boss, pinito mo lang para hindi puputokin at tumatapit mo sa mukha mo. Pinito lang. हाँ तब और सब बताएं क्या समाचार बतौर Kaya maganda yung pagkakapin niya. Ito yung hangin niya. खाना पीना हो गया चलिए ठीक है Kaya na boss, pagkakapin. क्या बढ़िया बा मने का बहुत बहुत शुक्रिया होता है So ganyan na yung itsura niya nga boss sa pagkakating. Kung nakikita nyo maganda yung pagkakating niya. So ayan. Depende kasi yan sa pagtimpla nyo mga boss. At saka yung travel ng inyong pagkakating. Kailangan idepende nyo rin sa kapal ng
bakal na yung kakatingin. Dapat hindi po mabilis yung pag ano niya. Hindi mabilis kasi pagka mabilis po yung takbo niya, puputok-putok yan, pangit na yung pagkakating at saka hindi na siya maganda ang pagkalabas niya. So dahan-dahan nyo lang, tansyahin nyo lang na maganda yung daloy ng kanyang apoy sa baba. I-maintain nyo lang yung travel niya hanggang sa aabot siya sa dulo. Yan. So ngayon, subukan na naman natin itong mas makapal pa na bakal. Ang kapal nito ay 1 inch o around 24 mm. So ito namang isa 5'8". 5'8 lang ito. Medyo manipis to. Ito makapal nito. So subukan naman natin itong kakatingin. So i-adjust na naman natin to kasi makapal na yung bakal na ating kakatingin. So 1 inch siya. So ipihit lang natin ng kunti. Ilagay lang natin sa mga 65. Ganyan. Yan, pwede na yan. Dito naman sa gas niya, astilin. Tansyahin lang din natin, pihit lang din natin ng kunti. Yan, pwede na yan. Yan. Adjust nyo lang, depende sa kapal ng bakal na inyong kakatingin. So kakatingin na natin yung 1 inch na kapal na bakal. So ganun pa rin ang proseso niya mga boss. Buksan dito, tapos hindi yan. Dahan lang ang travel niya boss. Yan. Pagka medyo napansin nyo na medyo natutunaw na siya. Pagka medyo natutunaw na siya, isilin nyo na dito sa hangin para lalabas yung hangin. Yan. Yan. Isilin nyo na. At dahan-dahan nyo lang travel yung takbo ng kanyang nozzle. Yan. Napansin nyo na maganda yung daloy ng apoy, maintain nyo lang para maganda yung pinalibasan ng apoy. Ayan. Oh, so ganyan yung kinalabasan niya mga boss. Basta hindi natin pabilisin yung travel niya, yung takbo ng kanyang torch. Magdidepende tayo sa kanyang tunaw. Ay maganda yung kinalalabasan ng cutting. Hindi siya madumi. Kaya madali na lang siyang i-grind, lilinisin. Hindi na masyadong mahirap i-grind kasi pagka pangit yung pagka-cutting kasi mga boss, ang daming parang mga latak-latak dyan sa gilid. Yun, hindi maganda pagka-cutting nun kasi hindi maganda yung pagkatimpla ng hangin at saka yung gas niya. So yan. Ganyan lang ang pagka-cutting mga boss. Nagdidepende tayo sa kapal ng bakal na ating kakatingin. Kailangan marunong din tayong mag-adjust ng hangin at saka sa gauge niya para maganda yung kinalabasan ng ating trabaho. So ganyan lang ka-easy mga boss. So ganun lang kadali mga boss yung paggamit ng cutting torch. Alam ko sa mga baguhan ay hindi madali ito, pero kunting practice lang mga boss kasi malalaman din niyo itong paano ito gagamitin itong cutting torch. So sana mga boss nagustuhan niyo itong aking video at sana meron kayong nakukuhang aral at sana natutunan at nasusundan nyo rin ang aking mga ginagawa. So yun lang mga boss at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe nyo lang at i-like nyo na rin mga boss at saka i-click nyo na rin ang bell button para updated kayo lagi sa aking susunod na upload na video. So bye bye.